Magandang araw po mga kaibigan. Mapapakinggan natin ngayon ang paglalakad ng isang anak na labis na nang hinayang sa mga panahong hinayaan niyang lumipas na hindi pinahahalagahan ang mga mahal niya sa buhay. Siya ay si Rodora. Hindi expressive ang aking mga magulang. Kaya nung lumaki kami magkakapatid, hirap din kami magpakita ng malasakit sa bawat isa. Para bang masyado kaming maramot magpakita at magbahagi ng pagmamahal sa isa't isa. Akala ko okay lang yon, kasi yun naman ang nakasanayan namin. Huli na nang mapagtanto kong dapat pala ay mas naging mapagmahal akong anak. Rodora, natapos mo ba lahat ng backlogs mo? Yes, sir. Lahat po na-submit ko na i-turn over ko na rin kay Kathy ang mga reports na kailangan i-prepare habang wala ako. Sabi mo gusto mong mag-unwind for a few months para mas maging productive ka sa trabaho. So I hope makapagpahinga ka talaga during your vacation leave. Huh? Yes, sir. Maraming salamat po sa pag-iintindi sa akin. Isa ka sa mga pinakamahalagang officer ng kumpanyang ito, Rodora. Kaya ayokong ma-burnout ka. Gusto kong mag-stay ka dito sa company for 10 or 20 years more. Salamat po sa tiwala. O so, sige, you can go. Call me anytime if you need my help, huh? Yes, sir. Maraming salamat po. Super excited na ako, love! After 10 years ng pagtatrabaho, ngayon lang ako makakapagbakasyon na walang hinahabol na oras. Masaya ako para sa'yo. Punta tayo sa Palawan. Uy. Tapos, diretso tayo ng Cebu. Tapos, kung papayag yung friend ko na bigyan tayo ng discount, pwede pa tayo magpunta sa Bali. Ko, first out of the country vacation natin yun. Oo nga. Oh, si ate, tumatawag. Teka. Hello? Oh, Ate Emma! Bakit ka napatawag? Ate! Pasensya ka na, Rodora. Hindi ko naman alam na ngayon ay i-schedule yung operasyon ko. Ate naman eh. Hindi ko talaga sinasadyang sirain ang bakasyon mo. Kapag nakarecover ako agad, kukunin ko agad sa'yo si nanay. Kailan ka pa makaka-recover? Over yung tatanggalin sa'yo. Ko-confine ka pa dito sa ospital ng ilang linggo. Yung recovery period mo pa. In short, sa buong leave ko, magbabantay lang ako kay nanay. Pasensya ka na talaga. Hindi ko naman pwedeng iwan sa iba si nanay. Alam mo naman yun, mahina na rin. Ate Emma! Pasensya na talaga. Nay! Sabi ko naman sa inyo wag na kayong maglaban ng maruruming yung damit. Kasi papalaundry ko na lang yan. Ayoko kasing natatambak yung mga labahin mo rito. Wag na kasi kayo nagpapagod masyado kasi hindi na kayo bata. Maya-maya may nararamdaman kayong masakit sa katawan ninyo. Mas mabuti na po yung nag-iingat. Kaya ko pa naman. Kulit na naman eh. Ako naman, Rodora. Kapag sinabi ko wag niyong gawin, wag niyo nang gawin. Nandito kayo sa pamamahay ko. Ako masusunod dito. Isa pa, iniisip ko lang naman yung kalagayan niyo eh. Tayong dalawa lang dito sa bahay. Kapag may nangyari sa inyo, paano ko kayo aagapan? Ay, hala. Pasensya ka na sana. Nay! Hindi na mauulit. Pwede. Kunting konsiderasyon naman. Ano po? Kaawaan ka ng Diyos. Ikaw yung boyfriend ng anak ko, hindi ba? Opo.
Kumusta po kayo? Mabuti naman. Ay, maupo ka. Kukuha kita na makakain. Huwag na po kayong mag-abala. Susunduin ko lang naman po si Rodore. Ay, kahit na. Maupo ka lang dyan at paghahanda kita. Huwag mo na akong tatanggihan. Lalo na, ngayon pa lang tayo nagkakakilala. O, sige po. Kayong bahala. Ah, sige. Sandali lang. Saglit lang ako. Oo. Napakabait naman niya. Darren? Oh, Narito ka na pala. oh. Kumusta kayo ng nanay mo rito? Nasasanay ka na ba nakasama siya? Ay, nako. Huwag mo na akong tanungin. High school pa lang nangungupahan na ako kasi malayo ang school ko sa bahay namin. Kaya hindi ako sanay nakasama siya. Palagi kaming hindi nagkakasundo. Masasanay ka rin. Ay, ewan, Darren. Kung pwede lang hilahin ng mga araw. Kaya lang matagal pa bago maka-fully recover si ate. Mabait naman ang nanay mo eh. At saka, hindi mo ba naiisip na tumatanda na siya? Dapat samantalahin mo ang panahon na kasama siya. Nay? Oh, Rodora. Ay, alin ka na. Sabay na tayong kumain. Nakapagluto na ako. Maupo ka na rito. Ihahain ko lang yung ulam natin. Tama nga si Darren. Matanda na si nanay. Hindi na siya kagaya noon na malakas. Itim ang buhok. Hindi pa kulubot ang balat. At higit sa lahat, hindi pa kuba ang likod. Masyado ba ako naging abala sa sarili kong buhay? At hindi ko na napansin ang paglipas ng panahon? Masyado ba akong nawala ng panahon sa kanya? At hindi ko na namalayan na unti-unti na siyang namamaalam sa kanyang kabataan, sa kanyang lakas. Rodora! Nay! Hindi ka na sabi. Kumain na tayo. Sige po. Ay, ang bango ah. Nay! Gising na pala kayo. Eto po, nagluto po ako ng maaga. Maupo na kayo? Unang beses ko na makakatikim ng luto mo. Magaling po ako magluto. Baka hindi nyo alam. Alam ko. Kanino pa ba kayo magmamana? O edi sa akin na magaling magluto. Kayo na lang lagi kasi ang nagluluto para sa akin Kaya, ngayon, ako naman. Ano ba itong niluto mo? Sinigang na hipon. Ha? Tikman nyo. Masarap yan, Nay. Oo, sige, sige. Mukha nga masarap itong luto mo. Marami ba siyang nakaing hipon, Iha? Naubos po niya yung hinain kong isang mangkok, Doc. Ay, ano ka ba kamo ng pasyente? Ako po? Hindi. Ako. May iba pa ba akong kausap dito? Siyempre, ikaw. Anak po ako ng pasyente. Anak ka ng pasyente tapos hindi mo alam na may allergy sa hipon ng nanay mo. Sorry po. Sa kanya ka mag-sorry. Kung hindi siya naagapan, sa edad niyang yan, baka kung ano na nangyari sa kanya. Sorry, Doc. O, sige na. Pumasok ka na sa ward ng nanay mo. Mag-sorry ka sa kanya. Ligtas na siya. Kaya sa susunod, huwag kang basta-basta naghahaya ng kung ano-ano sa nanay mo, ha? Rodora, hindi mo naman sinasadya yun. Hindi ko naman talaga sinasadya, ate. Sino ba naman ang may gusto na malagay sa peligro si nanay? Isa pa, kinain naman ni nanay yung luto mo kahit alam niyang allergic siya. Kasi siguro, ayaw niyang ma-offend ka. Kaya huwag mo nang sisihin ang sarili mo.
nasa mabuti na naman siyang kalagayan. Ate, Hmm, all this time, nasan ba ako? ha? Ano? Hindi kita maunawaan. Bakit hindi ko kilala si nanay? Bakit hindi ako malapit sa kanya? Bakit hindi ko napansin na tumatanda na pala siya? Dora. Anak niya ako, ate. Pero anong klaseng anak ba ako? Hindi ako naging mabuting anak sa nanay natin. Lumaki akong puro sarili ko lang nakatupag ko. Tama. Huwag mo sabihin yan. Hindi naman yan totoo. Ate, anong klaseng anak ako? Hindi pa naman huli ang lahat. Pwede ka pang bumawi kay nanay. May panahon pa, Rodora. Napakaganda pala rito. Sariwa ang hangin. Marami na mga ganitong pasyalan dito sa atin, Nay. Hayaan nyo, sa susunod na linggo, sa ibang probinsya ko naman kayo dadalhin. Mamamasyal tayo kinadarin. Ah, talaga? Oo! Pero, ayos lang naman sa akin kahit dito lang. Kahit nga sa bahay lang eh. Samantalahin po natin ang panahon na nakalive pa ako. Siya, sige. Eh, kung yan ba ang gusto mo? Tara, doon tayo maupo na sa bandaroon. Mag-impake ka na mamaya, ha? Ha? Magbiyahe tayo bukas, papuntang Pangasinan. Mamamasyal tayo. Masaya ako. Dahil na-enjoy mo ng oras kasamang nanay mo. Marami pa akong planong gawin kasama si Nanay Darren. Oh, teka. Nakabukas sa main door? Hmm? Nay? Nay! Rodora? Nay! Nakahanda siya sa sahig! Nay! Nay, gumising ka! Nay! Ate, bakit ngayon pa? Bakit ngayon pa kinuha si nanay? Nagsisimula pa lang akong bumawi sa kanya. Kulang pa ang mga alaala namin dalawa. Bakit ngayon pa siya nawala? Rodora, wala tayong magagawa. Dumating na ang kanyang takdang oras. Ay, sorry. Patawarin niyo ako. Patawarin niyo ako. Dahil hindi ako naging mabuting anak sa inyo. Hindi totoo yan. Ate, hindi ko man lang nasabing mahal ko siya. Hindi ko man lang nasabi kay nanay na mahal ko siya, ate. Alam naman ni nanay yun, Rodora. Para kay nanay, isa kang mabuting anak. Hanggang ngayon, sa tuwing naiisip ko ang sandaling yon, naluluha pa rin ako.
Parang bigla kong gustong mag-time travel at bumalik sa panahong malakas pa si nanay. Napakarami kong sinayang na panahon. Pero tama si Ate Emma. Kahit paano, alam kong naiparamdam ko naman kay nanay ang pagmamahal ko sa kanya. Hindi ko man nasabi, pero alam kong nakita niya. Kahit sa huling sandali ng kanyang buhay, na mahalaga siya sa akin. Sa mga anak na nakikinig ngayon, hindi habang buhay, malakas ang ating mga magulang. Spend time with them bago pa mahuli ang lahat. Ako po si Rodora at ito ang aking buhay. Ang kwento ni Rodora ay isang patunay na hindi lang material na bagay ang mahalaga sa buhay. Pahalagahan natin ang bawat pagkakataong ibinibigay sa atin upang maiparamdam natin sa ating mga mahal sa buhay na sila ay mahalaga. Mga nagsiganap: Susan Robles, Rosana Villegas, Lionel Benamin, Maynard Landicho, Phil Cruz, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Rodora. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Butiang, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Sa araw na ito, iyong maririnig ang paglalakad ng isang mister na sinubok ang katatagan at pagmamahal sa kanyang asawa. Siya ay si Romeo. Pareho kami ng misis ko na may edad na makapag-asawa. 35 anyos ako noon at siya naman ay 45 anyos. Kaya hindi na rin kami nagkaroon ng anak. Ngunit masaya kaming nagsasama hanggang sa dumating ang isang malaking dagok sa aming buhay. Ang sarap talaga ng biko mo, Chamaring. Pwede ka na magbaon yan. Ay, naku, Ani. Paninda yan ng tiya at tiyo mo. Ikaw naman, oo. Hindi naman siguro nakakaubos ng isang bilao si Ani. Oo nga ba? Isang maliit na platito pa nga lang yung nakakain ko eh. O siya, sige na. Kumain ka pa kung gusto mo. Salamat. Ipagbabalot ko kaya. Sandali, ha? Huwag na, ate. Pupunta na lang uli kami dito kapag nag-crave yang si Ani ng biko. Mas gusto ko yan. Para nakikita ko naman ang unika iha kong pamangkin. Kesa naman dun niya sa mga barkada niya sumama ng sumama. Kung saan-saan sila nakakarating. Minsan pa, gabi na akong umuwi. Ay, ganyan talaga ang mga kabataan ngayon. Maraming gustong puntahan, maraming gustong malaman. Ah, sinabi mo pa. Ay, siya nga pala, si Kuya Mio. Nagtitinda pa yon pero baka paubos na. Mga alas 10 yun umuwi eh. Ay, tirik na ang sikat ng araw kapag ganitong oras. Oy, ayos lang ba siya? Di ba nagbibisikleta lang siya? Eh, oo. Ang sipag-sipag din naman ni Kuya Mio. Walang kupas. Sinabi mo pa. Ay, siya, sige ate. Aalis na kami ni Ani. Ay, sige. Salamat sa pagbisita, ha? Thanks, Chamaring, sa masarap na biko. Walang anuman. Ayun. Uy, magpapakabait ka, ha? Opo. Ate, para sa iyo. Ay, ano ba yan? Huwag na. Sige na. Pandagdag mo sa puhunan mo nitong paninda ninyo. Ay, ikaw talaga, oo. Eh, hala, salamat. Salamat, Nina.
yung kabuuang benta natin ngayon? Napaubos mo ka agad? Birthday pala nung anak ni Maring Berta. Sakto, pagdaan ko, nakita ako. Ayun, pinakyaw yung isang bilao. Ay, talaga? Pero bakit tinanghali ka pa rin? May binili ako. Eto, para sa'yo. Ano to? Tingnan mo. Bagong duster. Oo. Puro luma na kasi yung mga isinusuot mo. Ang ninipis na. Tatlo to ah. Ikaw talaga gumastos ka pa. Ayos lang naman sa akin yung luma. Kasi andito lang naman ako sa bahay. Hindi naman ako lumalabas. Bakit? Dapat ba magsusot ka lang ng maayos na damit kapag lalabas ka? Ay, Romeo, wala ka talaga yung pinagbago. Kahit matanda na tayo, palagi pa rin ako inaalala mo. Pero ikaw naman, sana bumili ka rin ng bago mong tsinelas. Manipis na yung swelas, oh. Oo, saka na. Kapag may naipon na uli akong pera, o makadilihensya. Talaga. Siya, halika na. Mananghalian na tayo. Nagluto ako ng paborito mo. Talaga? Oo, ginisang munggo na marami chicharon. Oo, mukhang mapaparami ang kain ko nito. Ay, tamang-tama. May binigay sa akin si Nina. Bibili ko nga ng bagong tsinelas si Romeo. Alin kaya rito? Ang maganda sana yung Teka, parang nahihilo ako ah. Ay! Ale! Anong nangyayari sa inyo? Ay, hilo ka! Lulong! Paging Dr. Rosario, please proceed to the emergency room right now. Calling Dr. Panginoon, Please proceed to the emergency room. kayo na po ang bahala sa asawa ko. 15 taon pa lang kaming nagsasama. Huwag niyo sana siyang kunin kaagad sa akin. Gusto ko pa mabuhay kasama siya. Kuya Mio, Nina, anong nangyari kay ate? ang sabi ng doktor, stroke daw. Oh, Diyos ko. Magkausap pa lang kami kaninang umaga. Wala naman siya nararamdamang kakaiba. Tapos, biglang ganito nangyari. May iniinom na ba kayong maintenance na gamot? Wala. Akala ko normal lang ang lahat. Pagkukulang ko ito. Kuya. Hindi ko naisip na mas matanda nga pala siya sa akin. At marahil may mga nararamdaman siya na hindi niya sa akin sinasabi. Hindi ko rin siya napatitignan man lang kahit sa center. Kuya, wag mo sisihin ang sarili mo. Wala kang kasalanan. Hindi mo naman kagustuhan na mangyari ito. Hayaan mo. Kakausapin natin ang doktor mamaya. Kuya, huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Matapang si Ate Maring. Makakaya niya ito. Dito mo siya ihiga. Oh, dahan-dahan, kuya. Oo. Humawak ka sa braso ko. Ihawak mo itong kanan mong braso, ha? Ayan. Ate, Salamat, Ani. magpalakas ka, ha? Salamat sa pagsagot sa bayarin namin sa ospital, Ani. Naku, wala yun. Ang sabi ng doktor, mas mainam kung maipapatherapy si ate para maigalaw niyang uli yung kaliwang bahagi ng kanyang katawan. Hayaan mo. Gagawan ko ng paraan. May kamahalan nga lang. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Paano ng pagtitinda mo, pare?
Pwede pa naman akong makapagtinda. Pinakakain ko muna si Maring bago ako umalis. Ibinibiling ko rin siya sa anak ng kapitbahay namin. Sabi ko, dungawin sa bintana, Mia. Yung potpot ko rito sa bisikleta, iniwan ko sa kanya. Sabi ko, kapag may nararamdaman siya, gamitin niya yun para marinig ng kapitbahay namin at mapuntahan siya. Traido talaga kasi ang stroke eh. Ay, ako. Teka, pare. Oh, Mukhang may naisip akong maaaring makatulong sa'yo eh. sino? Sir, i-fill out niyo ho itong form para maiparating ko sa opisina namin. Ha? Titingnan natin kung anong matutulong namin sa asawa niyo. Talaga bang maaari niyo siyang tulungan? Kung maaprubahan po, maaari pong sagutin ng organisasyon namin ang pagpapaterapi niya. Sabi ko na sa'yo pare, may mga tinulungan na sila rito sa barangay natin noon. Yung anak ni Kumaring Aida, binigyan nila ng wheelchair yun. Hindi naman po namin kayang tulungan lahat, pero kung loloobin po ng Diyos na patulungan po namin ang asawa ninyo, gagawin po namin. Oh, inumin mo na itong gamot mo, Maring. Oo. Oo, dahan-dahan sa pag-inom ng tubig. Aha. Ayan. Teka, nangangalay na ba ang likod mo kahihiga? Gusto mo, kargahin kita para makalabas ka naman. Huwag na. Mabigat ako. Kaya naman kita. Huwag na, Romeo. Huwag na. Oh, bakit ka umiiyak? Pasensya ka na. Anong sinabi mo? Pasensya ka na. Pasensya saan? Nahihirapan ka na sa akin. Ano ka ba? Mas madali pa nga ang pag-aalaga sa'yo kaysa sa pagtinda ng biko. Maring naman, ano ka ba? Huwag kang umiyak. Iwanan mo na lang ako. Huwag mo na ako malagaan. Iwanan mo na lang ako. Bakit mo pa sinasabi yan? Maring, ayoko nang marinig kang magsasabi niyan. Isang buwan na mula na magbigay ako nung hinihingi nilang form at mga dokumento. Wala pa bang balita dito? Wala pa pare. Pero hintay lang tayo. Marami kasing humihingi sa kanilang tulong eh. Kaya siguro tatagalan. Pare, nahihirapan na ako. Mahirap talaga mag-alaga ng stroke patient pare. Hindi. Ha? Hindi ako nahihirapan sa pag-aalaga sa asawa ko. Nahihirapan akong tingnan siya na nahihirapan. Kung maari lang na, ako na lang ang makaramdam ng nararamdaman niya. Alam mo pare, mapalad si Maring sa'yo. Kung naiba lang, siguro baka sumakabilang bahay na. Pero ikaw, pare, saludo ako sa'yo. Wala akong masabi. Pare, hindi ko maaatim iwan ang taong mahalaga sa akin. Lalo na ngayong naghihirap siya. Oh, nabihisan na kita at nakapag-almusal ka na rin. Iwan mo na kita kay Ani, ha? Oo. Salamat. Araw-araw ka na lang nagpapasalamat sa akin. Hindi mo naman kailangan sabihin yan eh. Kung iniisip mong dahil lamang sa obligasyon ko bilang asawa ang pag-aalaga ko sa'yo,
nagkakamali ka. Oh, naku. Ayan na naman eh. Iiyak ka na naman. Oh. Ay, aalis na nga ako. Ani? Tiyo? Oh, ikaw na muna ang bahala sa tsamaring mo, ha? Opo. Kapag, Opo. ikaw ba? Opo. May tao. Sandali lang po, titignan ko. Sino po sila? Andyan po ba si Mr. Romeo Valdez? Ay, Chong! May naghahanap sa'yo. Sino yan? Tuloy po kayo. Mang Romeo. Ay, ikaw. Oho, naapurbahan po yung hinihingi niyong tulong sa amin. Talaga? Oho, pasensya na kayo, medyo natagalan, ano? Naku, maraming salamat. Maraming salamat. Maring! Maring! Anong ginagawa mo rito sa likod bahay? Naglakad ako mula sa kwarto hanggang dito. Nakaya mo na? Ay, oo. Medyo mabigat ang ihakbang ng kaliwa kong paa. Pero mas mainam na kumpara nung dati. Romeo, gagaling ako. Konti na lang, konting-konti, gagaling na ako. Mapagsisilbihan na uli kita. Bakit ba palaging akong iniisip mo? Pareho tayong diwa. Pareho nating inaalala ang isa't isa. Ay, siguro ganito talaga ang mag-asawa. Oh. May pagmamala sakit sa bawat isa. Salamat sa pagsasakripisyo mo sa akin, Romeo. Ilang buwan ding sumailalim sa therapy si Maring at ngayon magaling na siya. Pero nag-iingat na kami pareho para hindi na siya muling magkaroon ng stroke. Ang pangyayaring yun ang higit na nagpatatag sa aming mag-asawa. Doon namin napatunayang anumang unos ang dumating sa aming buhay ay kaya namin lagpasan dahil magkasama namin yung haharapin. Nawa po ay may napulot kayong aral sa aking kwento. Ako po si Romeo at ito ang aking buhay. Ang tunay na pagmamahal ay yung nananatili, hindi nagbabago at higit na nangingibabaw sa kabila ng pinakamahihirap na sandali ng ating buhay. Baka nagsiganap Susan Robles, Rosana Villegas, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor at Lionel Benjamin sa papel na Romeo. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Maririnig natin ang kwento ng pagsisimula, pagbagsak, pagbangon, at pagpapatuloy ng isang individual na hindi sumuko sa mga pagsubok na dumating sa kanyang buhay. Siya ay si CJ. Fresh graduate, motivated, confident. Ganito ako nagsimula bilang isang empleyado. Lingid sa aking kaalaman, hindi pala madali mabuhay sa outside world. Hindi lang pala lahat success ang haharapin natin, kundi
sangkatutak na failures and try agains. Pops, tingnan mo. How do I look? Very beautiful, anak. Thanks, Pops. First day mo ngayon doon sa ina-plan mong real estate company? Opo, at super excited ako. Alam mo ba kung bakit? Kasi ang goal ko, makakuha ng 10 kliyente in 1 month time. Wow! Napaka-ambisyosa ko, di ba? Pero, bakit naman hindi? Wala namang imposible. Isa pa, makikita naman sa credentials ko kung anong klaseng performance ang gagawin ko. Hindi ako pucho-pucho lang na real estate agent. Ang totoo shatter ng grades ko ng college. At wala silang masasabi sa communication skills ko. Kung nakikita ka ngayon ng mama mo, I'm sure proud na proud siya sa'yo. I know, pa. Sige na, tumuloy ka na. God bless you, anak. Thank you. Ay, ang gamot mo, huwag mo kakalimutan, ha? Kumain ka na maayos. Bye! Hi, Miss Trina. Hi, CJ. Kamusta? Balita ko, marami kang na-meet na client sa first few weeks mo. Yes, and I'm so happy. So, ilan sa tingin mong kukuha ng property? Well, I think 50% of them. Wow! Excited nga ako. May constant ako nakakausap ngayon. 3 sila. Tapos marami mga tanong, kaya I'm positive na in 1 month time, marireach ko ang quota natin. That's good. Alam mo ba, nung nagsimula ako, 1 lang ang nabenta ko sa loob ng 1 taon. Oh, 1? Oo. Kaya masaya ako sa sinabi mong yan. Ibig sabihin, maganda ang simula mo. Talaga? Oh, thank you, Miss Trina. Sisipagan ko pa. Oh, sure. Ay, teka, nag-lunch ka na ba? Anak, sabay na tayo. Kala ko naman okay na. So, wala na. Ubus na yung mga prospect clients ko. Wala akong nabenta sa loob ng 1 buwan. Bakit ganyan? Kaya aga-aga rin nakasimangot ka. Pops! 1 buwan na, wala pa ako nabibenta. Ang goal ko, ma-reach ko kaagad ang quota kasi gusto kong magtayo ng sarili kong business. Huwag kang masyadong magmadali, anak. May mga bagay na kailangan nating hintayin ng matagal. Try and try. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Minsan, ang mga no sa buhay natin ang magdadala sa atin sa mas magandang yes. Buti na lang talaga nandito ka. Kung wala ka, Pops, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Talaga? Kukuha raw siya? Yes, Miss Trina. Gusto lang niyang makita yung property, kaya lang may isa pa ako imimit ngayon eh. Hindi ko alam kung paano ko pagsasabayin to. Gusto mo ng tulong? Okay lang ba sa'yo? Oo naman. Oh, sige. Pwede bang ikaw na lang makipagkita dito sa kakausapin ko mamayang 3 o'clock? Ganito na lang. Ikaw na ang makipag-meet dyan kasi kailangan mong maka-establish muna ng connection sa kanya. Pangit naman kung ibang tao makikipagkita sa kanya, di ba? Yun na lang ako sasabi mo. Yung kukuha ng property. Sige. Sige, Miss Trina. I-update mo na lang ako. Oo, CJ. Congrats, Trina. Pangalawa mo na itong first semester, ha? Ay, thank you, Miss Agnes. Miss Trina? CJ?
wait. Teka, ano ito? Excuse me? Sinulot? Ilang buwan kong kinausap at kinumbinsi ang client na yon para lang kumuha ng property sa atin. Bakit tapos, sinulot mo lang? Excuse me, CJ. Ako ang nakipagkita sa kanya. Ako ang nag-close ng deal at hindi ikaw. Dahil nag-volunteer ka na ikaw muna ang makikipagkita dahil sabay ang appointments ko that time. Well, sa business na to, bawal ang tatanga-tanga. Eh, paano kung ibang agent from different company ang nakiusap sa'yo? Ano, ibibigay mo ba yung kliyente mo? Kung mahalaga sa'yo yun, hahatiin mo ang katawan mo. Kung kinakailangan, maklose mo lang ang deal. Diba, Miss Agnes? Manggagancho ka. Oh, ano sinabi mo? Okay. Tama na, ha? CJ, Trina? Tumigil na kayo. CJ, sumunod ka sa akin. Kakausapin kita. Oh, CJ, mauubos mo na ang tissue. Wala ka bang balak tumigil sa pag-iyak? I'm sorry. I'm sorry, Miss Agnes. Ang sama-sama kasi ng loob ko. Pinaghirapan at pinagtrabahuan ko yon ng ilang buwan. Tapos napunta lang sa wala. Napaka-inosente mo pa sa mundo. Ang bilis mong magtiwala. Pero okay lang yun, naiintindihan kita. Kasi tulad mo rin ako noon. Kasi akala natin kapag gumraduate na tayo sa college, mas magiging maayos na ang buhay. Mas magiging madali na ang lahat. Wala nang grades na kailangang i-maintain. But, CJ, life is a war. Hindi tayo namamasyal lang sa park. So next time, be careful. Maging maingat ka sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. Maging masinop ka. Pero, huwag mong kalilimutan, ang pagbaksak ay bahagi ng buhay. Miss Agnes. Sana huwag kang sumuko. Napakarami ka pang mararanasang rejections. Hindi lahat sasang-ayon sa plano mo. Kaya huwag kang susuko. Kung may panahong bumabagsak tayo, meron din namang panahon na tayo ibabangon. Kumusta, sir? Nagustuhan niyo po ba itong design ng bahay at location? Oo, CJ. Maganda. Kasing kanta mo. Mabuti naman po. Nagustuhan ninyo. Sige. Kukunin ko na to. Talaga po? Oo. Sige, sir. I-ready ko na yung mga papers. Okay, dali mo rito mga papers. Nagpa-reserve na ako dyan. Pero dapat maligo ka muna bago ka pumunta dyan, ha? Okay, bye. See you. Hotel? Bastos! Hoy! Mr. Madrid! Yes? Real estate agent ako, hindi ako pok-pok, ha? Ganyan mo bang tingnan ng mga babae? Ha? Sexual object? Alam mo, mas mabili kasing ibenta ang katawan kaysa sa bahay. Kaya mula ngayon, dapat mag-isip. Hetong Sinampal isa mo pa! ako. Bastos! Walang respeto! Tama ang ginawa mo, CJ. Huwag kang matakot. May abogado tayo magsisettle ng lahat. I'm sorry, Miss Agnes. Puro lang problema ang dinadala ko sa inyo. Huwag mong isipin yan. Nag-aalala lang ako nung malaman ko yung nangyari. Mabuti na lang wala siyang ginawang masama sa'yo. Miss Agnes, magre-resign na lang siguro ako.
Ano? Pagod na rin ako eh. Baka hindi talaga sa ganitong trabaho ang calling ko. Maghanap na lang ako ng ibang trabaho. CJ, napakaaga pa para sumuko ka. Pakiramdam ko kasi, puro lang sama ng loob, rejections, at masasamang karanasan ang nai-encounter ko rito. Ayoko na. Pagod na ako. Oh, kumain ka muna. Ayokong kumain. Gusto ko lang umiyak ng umiyak. Madidehydrate ka kapag umiyak ka ng umiyak. Tapos hindi ka umiinom ng tubig at kumakain. Baka mamaya niyan, makita kitang naninigas na rito. Popsi naman eh. Totoo nga. Bakit naman kasi ang hirap magtrabaho? Ang saya-saya ko nung unang araw ko kasi akala ko ang dali lang magtrabaho. Ganito pala. Lahat kailangan paghirapan. Kapag hindi ka nagtrabaho na maayos, wala kang sweldo. Hindi ka makakabili ng mga kailangan mo. Kala ko noon kapag may trabaho na ako, kikita na ako ng pera. Tapos pwede ko nang gawin lahat ng gusto ko. Magbakasyon, mag-shopping, humilata kapag gusto ko. Pero ngayon, wala na akong ibang ginawa kundi magtrabaho. Tapos wala naman ako na ibebenta. Ayoko na. Sige lang, anak. Take your time. Huwag mong pilitin ang sarili mo kung nahihirapan ka na. Pero sana, kumain ka pa rin kasi natitiyak kung darating ang panahon na gugustuhin mong bumangon uli at magpatuloy. Kilala kita, CJ. Hindi ka basta-basta sumusuko sa laban. Good morning, Mr. D. Oh, CJ. Sorry dito na lang kita kinausap sa lobby. Papunta kasi ako ng Cebu ngayon. It's okay, sir. Kung ayaw niyo po doon sa property, please let me know kaagad para naman po No. I'm buying it. Ano po? Kukunin ko na. Yung property? Sure po kayo, sir? As in, kukunin ninyo? Ito ba ang unang deal na na-close mo? Paano niyo po nalaman? It's all over your face. Kitang-kita sa reaction mo. Thank you so much, Mr. D. Hindi ito ang una tuloy mo maibebenta, CJ. Marami pang iba. Maging masipag ka lang lagi. Sir, hindi niyo lang po alam kung gaano ako kasaya ngayon. Maraming salamat, sir. Oy! May good news, Pops, I made it! Congrats, anak. Napakagaling mo. Saya ko talaga ngayon. Pakiramdam ko, nasa heaven ako ngayon. Pops, thank you sa motivation mo sa akin. Alam mo, ayoko na talagang bumangon dati eh. Pero, alam ko kasama kita sa kabiguan man o sa tagumpay. Kaya sabi ko, walang dahilan para sumuko. Thank you so much, Popsy! Tama nga si Mr. D. Mula noon, nagtuloy-tuloy na ang mga tagumpay ko. At ngayon, may sarili na akong business. Natupad ko na ang pangarap ko at nagpa-part-time real estate agent pa rin ako. Doon ko napagtanto na iba-iba ang season ng tao. At nasaan man tayo, palaging may hirap at ginhawa. May saya at lungkot. May kabiguan at tagumpay. Ganun pa man,
Sana makita nating lahat ng mga pinagdaraanan natin ay bahagi ng ating makulay na karanasan. Ako po si CJ at ito ang aking buhay. Hindi magiging matatag ang isang tao kung hindi muna siya daraan sa mga karanasang susubok sa kanyang katatagan. Mga nagsiganap: Phil Cruz, Jeneline de la Cruz, Maynard Landicho, Rosana Villegas, Janelle Benamin, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na CJ. Naglapat ng angkop na tunog, Jenny Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Buyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Sumulat ng ating kasaysayan, Rita Labanon. Sa direksyon, June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Narito ang isang natatanging kasaysayan na kapupulutan nyo ng aral sa buhay. At ito ay ilalahad sa atin ni Viviana. Isa akong hilot. Tinatawag ng mga magulang kapag may pilay o kaya lagnat ang kanilang mga anak. Ngunit kabilang din sa mga hinihilot ko ay yung mga misis na may marami ng anak. Pakinggan nyo ang aking kasaysayan. Eto mga dahong ilalagay nyo, Tintoy. Sabihin mo kay Marina, ilaga ito. At sa kanya inumin yung pinaglagaan, ha? Ano ba lasa ng mga yan, Aling Bibiana? Mapait. Pero ayos lang yun. Para nga reglahin na siya. Ngayon, kung hindi pa rin makuha, saka ko siya hihilutin uli bukas. Sana naman makakuha na. Ayaw na kasi namin madagdagan pa ang 6 naming anak. Makukuha yan. Hindi ba, magdadalawang buwan pa lang ikaw mo yung tiyan niya? Oo. Kaya pa yan. Dugo pa lang yan eh. Pagkatapos, magpreno ka na, Tintoy. Oo. Huwag bomba ng bomba. Uy. Para hindi na madagdagan yung mga tinamaan. Naintindihan mo? Sige na talagang magluto, Daisy. Ha? Iba ang linamnam nitong nilagang baka mo. Gusto nga din ng anak mo, Ate Edita. Ang dami niya nakain kanina, ha? Ay, salamat ha. Inaalagaan mong anak ko habang nasa opisina ako. Siyempre. Pamangkin ko naman si Boyet. At saka wala pa naman akong trabaho, kaya okay lang. Edita! Nay? Usap nga tayo! Ano po yun? Bakit parang galit kayo? Ano ba yung sinabi mo doon sa tindahan ni Upeng, ha? Na ayaw mo raw na naglalaglag ako ng bata. Hindi naman ako naglalaglag, ha? Nay, kaya ko sinabi yun dahil iyon ang nararamdaman ko. At saka, tinanong ako ni Aling Upeng kung gusto ko bang ginagawa niyo. Hindi nga ako naglalaglag. Pero hinihilot niyo po yung mga ginang dito sa lugar natin na delayed ang menstruation. Oo. Kaya nga hindi paglalaglag yon dahil dugo pa lang yung nasa tiyan niya. Hindi pa tao yon. May buhay na po yun, Inay. Kaya nga pumipintig ni. At kasalanan sa Diyos ang ginagawa ninyo. Hoy! Tinutulungan ko yung mga kapitbahay natin para hindi na maragdagan pa yung marami nilang anak. Ginagawa nyo yun dahil binabayaran nila kayo. May sobra ka, ha? Sinasabi mo bang mukha akong pera, ha? Abay, kung magsalita ka, para bang ang linis mo, samantalang dalagang ina ka nga. Pumatol ka sa may asawa. Kaya nga may anak ka ngayon, eh. Nay naman. O ano? Huwag niyo naman pagsalitaan ng ganyan si Ate Edita. Ay, huwag ka makialam dito. Kung nagkamali man ako nung pumatol sa may asawa, at least, itinuwid ko ang pagkakamali ko. Hindi ko inilaglag ang anak ko. Hindi katulad nyo. Abat! Alam niyo nang mali ang ginagawa nyo, itinutuloy nyo pa rin. Wala akong galang. Nay! Sinampal niyo ako.
kang karapatan pagsabihan ako ng ganyan. Anak lamang kita. At kung hindi mo gusto yung ginagawa ko, maluwag ang pintuan. Lumayas ka na. Tingnan ko lang kung saan ka pupulutin. Ate, saan ka pupunta? Bakit mo iniimpake yung mga gamit nyo ni Boyet? May nakita na akong titirhan namin. Palapit sa pinapasukan ko. Aalis na ako dito, Daisy. Huwag mo na lang intindihin si inay. Galit lang yun, kaya nakapagsalita ng ganun. Ugali na talaga ni ina yun. Ang isumbat ang nagawa kong pagkakamali. Nagagalit siya dahil kahit marunong siyang manghilot, hindi niya ako nakumbisi noon na ipaalis ang dinadala ko. Tama naman ang pasya ko eh. Nagkamali na ako. Nagkasala. Ayaw ko nang dagdagan pa yun. Kaya, para hindi niya na ako laging sinusumbatan na alis na kami ni Boyet dito. Baka mahirapan ka. Salamat sa pag-aalala. May nakuha na ako magiging yaya ni Boyet. Sakita naman. Kaya na ng sahod ko na mabuhay kami ng anak ko. At handa ako magsipag pa para mabigyan siya ng magandang kinabukasan. Ano? Hindi. Hindi totoo sinabi mo, Roland. Patawarin mo ako, Daisy. Pero ayoko na lukuhin ka pa. Hindi kita mahal. Na-challenge lang ako noon kaya kita niligawan. At ngayon, gusto ko nang tapusin ang relasyon natin. Manloloko ka! Sige, sampalin mo pa ako. Para kahit papano, mabawasan ang sakit na nararamdaman mo. Maraming beses na may nangyari sa atin. Ginusto mo rin naman, di ba? Kaya wag mo akong sisihin. Walang ayop ka. Sige. Ayop. Sampalin mo ako rin, sampalin. Hindi na magbabagong desisyon ko. Tapos na tayo. Buntis ako. 2 buwan na. Walang iya pala ang Roland na yun eh. Niligawan ka kahit hindi ka mahal. Pinaglaroan ka lang. Walang hiya siya. Masamang ugali. Inay. Kalimutan mo na ang gagong yun. Pasalamat ka na lang na habang maaga. Nalaman mo yung tunay niyang ugali. Lalong mahirap na humiwalay kung kasal na kayo. Pero buntis ako, inay. Ano? 2 buwan na. Ano? Gaga ka palip! Bakit ka nagpabuntis? Ha? Ano ka na ngayon? Ang hirap sa'yo ang tanga mo! Katatapos mo plaman ng kolehiyo, nagpabuntis ka na! Aalisin natin yan. Total, 2 mong palabang naman yan. Ayoko! Ano ayaw mo? Natatakot ako sa Diyos! Tanga! Ayoko! Maiintindihan ka ng Diyos, pero hindi ka maiintindihan ng mga tao. Lalaitin ka at pagtatawa ng kanila. Tayong lahat, tulad ng ginawa nila sa walang hiya mong ate. Pero ayoko pa rin, inay! Ayoko! Daisy! Bumalik ka rito! Daisy! Tama ang pasya mo, Daisy. Ayoko na bumalik doon, ate. Siguradong pipilitin akong hilutin ni inay. Dumito ka na lang. Tutulungan din kita makapagtrabaho. Total, matagal pa bago ka manganak. Papag-iipunan mo pa yun. Salamat, ate. Maraming salamat. Kuya Nardo, napasyal ka. Oh, pero bakit ganyan ang itsura mo, Bibiana? Ha? Parang namumutla ka. May sakit ka ba? Medyo eh. Nahihilo lang ako. Siguro sa pagod lang to. Itigil mo na kasing panghihilot mo. Malamang kaya ka napapagod ng sobra dahil doon. Kuya Nardo. Kumikita ka naman sa tindahan at bigasan mo. Makontento ka na doon. Kaya ka pa nagpunta rito para sermonan ako. Nalaman ko ang nangyari kay Daisy. Tumawag sa akin si Edita.
at sinabing nasa kanya ang bunso niyang kapatid. At nagkampihan pala sila laban sa akin. Bakit mo ba pinag-iisipan ng ganyan ng mga anak mo? Tama naman sila eh. Hindi maitutuwid ang isang pagkakamali ng isa pang pagkakamali. Ang ginagawa mong dapat mong itigil. Siya nga pala, may trabaho ng bunso mo. Naipasok siya ni Edita. Mabuti. Teka. Bakit biglang napahawak dyan sa kama mo? Uy, ilong. Ilong. Oh, Piana! Wala nang mali ang kapatid ko. Oh, bakit namili ka pa ng mga kailangan dito, Daisy? Ate Edita, gusto kitang tulungan. Nahihiya ako sa'yo eh. Ano ka ba? Kapatid kita. Kaya tayong dalawa ang dapat magtulungan. Ang dapat mong paghandaan ay ang panganganak mo. Nag-umpisa na rin akong mag-ipon para doon. Tama yan. Ipakita natin kay inay na kaya nating ituwid ang ating pagkakamali. Nang hindi naglalaglag ng bata. Pero alam mo, namimiss ko si inay. May nag-text sa akin. Sandali babasahin ko muna. Hindi. Bakit ate? Sino nag-text? Si Junardo. O anong sabi? Nasa ospital yung si inay. Ha? Na-stroke. Chong, kumusta na po si inay? Salamat naman at dumating na kayo. Hindi naman po namin matitiis si inay, Chong. Gusto nga namin siya. At hindi rin po namin gustong iwanan siya. Naunawaan ko kayo, Edita. Kumusta na po ang lagay ni inay? Ligtas na siya, kaya lang patatagalan bago siya makabalik sa normal. Kakailanganin daw ang mahabang gamutan. Handa po naming alagaan si inay. Narito na po tayo sa bahay, Nay. Dito, mas makakapagpahinga na kayo ng maayos. At pupuntahan na lang po kayo dito ng therapist nyo. Huwag na po kayong umiyak. Baka mabinat pa kayo niyan. Oo nga. Nay, huwag kayo mag-alala. Hindi po namin kayo pababayaan. Salamat, mahal ko. Salamat. Mahal namin kayo, inay. At yung mga pinagdaanan po natin, kalimutan na po natin yun. Magsimula po tayong muli ng isang bagong buhay. Sa tulong ng aking mga anak, gumaling ako makalipas ang ilang panahon. Ngunit hindi ko na binalikan pa ang dati kong gawain. Naisip ko, marahil ginamit na paraan ng Diyos ang aking pagkaka-stroke upang ituwid ko ang mali kong gawain. Sana po'y kinapulutan niyo ng aral ang aking kasaysayan. Ako po si Bibiana, dating manghihilot. At ito, ang aking buhay. Ang isang ina ay dapat na maging huwaran ng kanyang mga anak. Kaya marapat lang na ituwid ang kanyang kamalian. Mga nagsiganap: Jenaline de la Cruz, Rosana Villegas, Phil Cruz, Maynard Landicho Jr., Lionel Benjamin, at Susan Robles sa papel na Viviana. Taglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC
Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang haligi ng tahanan na nawili sa mga huwad na kasiyahang likha ng pagkita niya ng maraming pera. Siya ay si Magno. Natsyempohan ko ang lakas ng trucking business sa pier. Kaya mula sa isang truck lang na minimaintain ko, nakapagpundar pa ako ng 4 pang truck na ginamit kong panghakot ng mga kargamento mula sa mga dumarating na barko. Maswerte kasing nagkaroon ako ng koneksyon sa mga shipper. Kung kaya naging madali na sa akin ang pagpapatakbo ng negosyo ko sa pantalan. Anak nang, para ka na lang namumulot ng pera dito sa pera, Magno. Bawat dating ng mga truck mo, hindi ka na magkandatuto sa pagbibilang ng pera. Paldong-paldo ka araw-araw. Ganun talaga pag dumating ang swerte, Domeng. Siksik-liglig na, umaapaw pa. Pero alam mo ba kung anong kasunod ng mga linya niyan? Ano? Magbigay ka at ikaw ay lalo pang bibigyan. Pagbigay naman ako, di ba? Oo naman. Tatlo-tatlo ba naman ang asawa mo eh. Kaya sobrang mapagbigay ka talaga. Si Raulo. Diyan ka lang at paparti-partihin ko pa itong mga pera ko. Oh, ayan, 500 piso. Uy. Sa'yo na yan. Alam ko naman naghihintay ka lang na hagisan kita eh. Kaya kanina ka pa alikid sa akin. Buti naman, alam mo. Salamat ha. Tama-tama. Wala akong labas ngayon eh. Pagpalain ka pa sana lalo. Huwag mo na akong utuhin. Baka magbago pa isip ko. Sige na. Pawiin ko pa yung 500 piso na yan sa'yo eh. Hindi na ha. Sige na, scared na. Oh, negro. Ba't ka nandito? Anong problema mo? Kung makasita naman kayo, parang inis na inis kayong makita ako, haling pa rin. Kasi nga parang nakikita ko yung pagmumukha ni Magno. Pag nakikita rin kita, nagbubuisit ako sa inyo pareho. Dumaan lang naman ho ako rito para ibigay itong sustento nyo eh. Pero, huwag daw niya siyang hintayin mamaya. Dahil hindi na raw siya uwi rito. Ano naman bago rin sa amo mo? Saka hindi ko naman talaga siya hinihintay umuwi. Umuwi siya kung saan niya gusto. Mabuti nga yun. Wala akong pagsisilbihan. Ang sarap kaya nang walang pinagsisilbihan. Haling pa rin. Kahit ano pa ang sabihin nyo, pagdating ng araw, sa inyo at sa inyo pa rin uuwi si Mang Magno. Di ba? Sabi nga ng iba, pagkahaba-haba man daw ng posisyon. Ay, naku, tama na, tama na. Ang mabuti pa, ibigay mo na sa akin yung pera. Pagkatapos, umalis ka na. Cho! Hindi ako nang marinig pa yung mga sinasabi mong prosesyon na yan. Hindi ako interesado. Ay, Magna! Baka akala mo, hindi ko alam yung tungkol sa babaeng taga-biraw sa tinira mo sa barangay 123, no? Ang bilis mo talaga sa balita, no, Betty? Nako! Wag ko lang mababalitaan na mas malaki iniintrega mo sa kanya. Number 3 lang siya, ako number 2. Wag siyang ano, ha? Umayos ka rin. O ano? Kapag nandito ako, huwag kang dakdak ng dakdak. Ano gusto mo? Dahil ngayon, sa halip na nagpapahinga ako rito, bunganga ka ng bunganga. Basta gawin mo lang yung papel mo, tapos! Abel! Abel!
Negro, ikaw pala. Inutusan kasi kung mamalengke ni Mang Magno ng pang-igado. Bigay ko raw sa'yo para iluto mo rito. Kasi dito raw siya uuwi mamayang gabi. Naku, ano ba yan? Hindi ko alam iluto yan eh. Tsaka hindi talaga ako marunong magluto ng kahit na ano. Naku, mag-aaral ka, Mabel. Kung gusto mong mas kagiliwan ka pa ni Mang Magno, mag-aaral ka magluto. Lalo na ng mga paborito niyang putahe. Magno, bakit? Ano nangyari sa mga truck mo? Eto santo pumapalya na raw umaga na, sabi ng mekanikong tumingin. Ako. Yun namang nasa unahan, baterya naman ang problema. Paano yan? Ang dami pa naman barkong padating ngayon. Yun nga ang pinanghihinayangan ko Tapos yung kinikita ng 3 truck na bumabiyahe pa, napupunta lang din sa upgrade at maintenance ng lahat ng truck. Nitong huli puro gastos ang inabot ko sa mga truck ko. Ang mahirap pa, kapag nasingitan ka ng ibang trucking sa shipper, malaki talaga mawawala sa'yo. Wala naman akong magagawa kapag gano'n ang nangyari. Karapatan ng shipper na kumuha ng serbisyo ng ibang trucking. Lalo na kung dagsa ang mga kargamento. Aling paring! Aling paring! Sandali lang, Negro! Ano ba? Hindi ka mapaghintay. Pinamalengke ko kasi ko ni Mang Magno ng karneng baka. Ilaga nyo raw. Kasi dito raw siya uuwi mamayang gabi. Bakit bigla yata dito naisipang umuwi ng amo mo? Bakit hindi doon sa 2 babae niya? Palagi nagsasabunatan sa kalsada. Ayan na naman kayo, aling paring. Di ba nga ang sabi ko sa inyo, ang buhay parang paglalakbay. Sa hinaba-haba man ang biyahe, sa pinaka-destinasyon pa rin ito magtatapos. Kaya sa ayaw nyo sa gusto, pagdating ng araw, dito rin sa bahay nyo mag-asawa magbabalik si Mang Magno. Ang sabi mo sa akin, nililipat mo ako sa isang maayos na apartment. Pero hanggang ngayon dito pa rin sa mabahong squatters area na tumukoy ni upa. 4 na truck ko na nga kasi ang mga sira. Kaya yung isang truck na nakakabiyahe na lang, ang inaasahan ko. Kaya talagang mabubulok na lang ako sa nakakasukang lugar na to. Alam mo, kaya ayoko na rin umuwi rito Ayaw mo akong tigilan ng kadataktak mo. Nakukulili ng tenga ko sa'yo. Teka. Saan ka naman pupunta? Maghahanap ako ng lugar na walang maingay na katulad mo. Hoy! Teka lang, hindi mo pa ako binibigyan ng pera! Tirahin mo ang mukha mo. Okay lang yun. Talaga namang ayoko na makisama pa niyan kay Magno. Total, hindi naman niya matutustusan yung mga kapritsyo ko. Natural. Hahanap ako ng ibang bubuhay sa akin, ano? Ganon talaga ang buhay, Betty. Wala naman talagang permanente. Alam ko yan, Negro. Hindi mo na kailangan sabihin sa akin yan. Ako pa, kabisado ko na ang buhay. Ako nga, nalungkot din na masira ng lahat ng truck ni Mang Magno. Kasi nga, doon din ako umaasa sa ikabubuhay namin ng nanay ko. Hindi ko rin napaghandaan ang pangyayari. Masyado rin kasi kung nauwili sa madaling pagkita ng pera. Sipin mo, abot-abot ang perang sumasampa sa mga kamay ko. Paring! Si Magno, inatake! Itinakbo sa ospital ang mga kasamahan kong estibador. Mild stroke lang naman ang tumama sa'yo. Kapag nakarecover ka, magagawa mo pa rin yung mga bagay na nakasisya sa iyo. Pero wala ang mga truck ko pa rin.
Wala nang kabuhayan ko. Kaya mo pa rin bumangon, Magno. Malakas ka, di ba? Wala kahit na anong makapagpapabagsak sa'yo. Yan ang patunayan mo sa sarili mo ngayon. Kung gusto kong magbago, matutulungan ba ako? Sana nga, kung ang sinasabi ng iyong puso, kapareho din ang sinasabi ng iyong isip, Magno. Alam kong marami akong pagkukulang na dapat punan sa'yo. Alam mo, simulat sa Paul, wala naman akong hinangad kundi ang mapabuti ka. Kung may mga pagkakataong napagsasalita man ako na masasakit, kailangan ko lang sabihin ang mga iyon para lang mabigyan ko ng katarungan ang masakit ang loob na nararamdaman ko sa mga ginagawa mo. Hindi kita bibiguin pa rin. Pangako. Hindi ako magiging maramot sa iyo, Magno. Ipagdarasal pa rin kita. Ihingin ko pa rin sa Diyos ang para sa iyong kabutihan. Pero makipag-usap ka rin sa Kanya at magsisi. Tanging siya lang ang tunay na makatutulong sa iyong pagbabago. Siguro nga, pinitik ako ng nasa itaas. Kung kaya sa isang iglap, na walang lahat sa akin ang tinatamasa kong mga sarap ng buhay. Inabuso ko ang pera sa maling paraan ang paggamit nito. Ang higit na nakapagsisisi, hindi ko napaghandaan ang mga pagsubok. Gusto kong makabawi sa lahat ng pagkukulang ko kay Paring. Kung kaya sa kanya ko inialay ang sinimulan kong pagbabago. Ako si Magno, at itong aking buhay. Dais ng tao na palaging makaranas ng mga kasiyahan sa buhay. Ngunit, pansamantala lamang ang lahat ng ito at maaaring mawala sa isang iglap. Makamit man natin ang lahat ng ito, darating pa rin ang pagkakataon na tayo ay masasaktan at mahihirapan. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Jun Legaspi, Susan Robles, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, at Lionel Benjamin sa papel na Magno. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiang sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam, sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Arnel. Seventeen kami ni Yoli nang magtanan kami dahil buntis na siya. Wala nang nagawa ang mga magulang namin kaya hinayaan na lang kami. Dahilan kaya hindi kami nakapagkolehiyo. At sa edad kong 23 ay 2 na ang anak ko. Pakinggan po ninyo ang aking paglalahad. Arnel, lutan mo. Uy, ang sweet naman. Ingit ako Sana all. Hindi pwedeng sana all, Makmak. Dahil ako lang ang gusto ni Santi. Di ba, Santi? Oo naman. Sabi ko sa'yo, Makmak eh. Kaya lang, hindi mo naman ako sinasagot.
Di mo naman yata ako gusto. Santi, kilala ko itong si Arnel. Basta't galanteng babae, type na rin niya. Tama ba, pre? Kabisado mo na talaga ako, pare, ah. Sabi ko na sa'yo, Santi. Ibig ba sabihin yan, tayo na? Oo naman. Gusto mo, dito pa ako matulog sa'yo ngayong gabi. Yun po ang natuklasan ko, Nanay Sonia. May babae po siya. Ang lalaki yun talaga ako, oh. Puro na laban sakit ang ulam binibigay sa akin. Hindi na ako binigyan ng kahihiyang kay Balaing Roger. May asawa na nga at 2 anak. Nakukuha pang mambabae. Kaya pala may pagkakataon na hindi siya umuwi dito. Nandun siya sa Santi na yun. Sakit, Nanay Sonia. Hinahayaan ko na nga waldasin niya yung kita niya sa pagpe-pedicab. Ako na nga nagtatrabaho para mabuhay kami. Nagmabariya ako. At ang babaeng yun naman, ang tanga-tanga. Sukat pumatol pa sa may asawa. Sabi nga po ng kaibigan ko, madalas nga raw po si Santi pang gumagastos sa asawa ko. Kaya pala marami siyang bagong damit at sapatos. Gusto ko nang sugurin talagang babaeng yun. Gusto ko ilampasan yung mukha niya sa simento. Wag, Yoli. Hayaan mo na lang muna ako. Ako ang kakausap kay Arnel. Hindi ako papayag na gawin niya ito sa inyo ng mga apo ko. Buti naman umuwi ka pa. Bakit gising pa po kayo, Nay? Huwag akong tanungin mo. Ako ang dapat magtanong sa'yo. Saan ka galing, ha? Kaya naman, Kamak. Doon naman ako madalas eh. Tsaka sa iba naming barkada. Sinungaling. Nay, bakit niyo ako sinampal? Dahil sinungaling ka. Alam ko na ang totoo. Galing ka sa babae mo. Sa malanding Santi na yon. Nay, okay maingay. Baka marinig kayo ni Yoli. Alam na niya, Arnel. Ho? Ano akala mo? Ha? Pinagpapasensyahan ka lang ng manugang ko. Layuan mo ang babaeng yon. Lalo lang yan sisirain ang pamilya mo. Hindi naman niya ako niyayayang magsama kami. Okay na sa kanya yung kita-kits lang kami. Ano ang matwirang ko? Nay! Ano? Nakadalawa na kayong sampal, oh. Ano ngayon? Lalabang ka? Ano to eh? Ha? Sige, laban! Nay, huwag naman yan. Tuboy ang hawak niyo eh. Inihanda ko talaga ito. Ngayon, makinig kang lalaki ka. Layuan mo ang malanding yon dahil kung hindi, palalayasin kita rito. Naintindihan mo? Nay naman. Hindi ko kukonsintihin ang pagtataksil mo kay Yoli. Narito na ako sa bahay ni Santi. At nakita ko nang umalis si Arnel. Hinalikan pa niya ang asawa ko. Malandi talaga. Hindi na nahiya sa mga tao. Makikita mo yun sa akin. Kakatok. Oh! Arnel, my love! Bakit ganyan ka kumatok? Bakit bumalik ka? Oo, sandali, nandiyan na. Ko naman, kumakakatok eh. Sino ka? Hindi mo pala ako kilala? Pues, magpapakilala ako sa iyo. Ay! Abay ko! Bakit ka nanampal? Maldita ka! Ikaw ang maldita! Ikaw ang malandi! Ano ba? Maagaw ka ng asawa! Hindi ba mamwa? Nasasaktan ako! Talagang sasaktan kita, Gaya! Isusubsub ko ang mukha mo! Iiwan ko na po siya, Itay. Dadalhin ko po yung mga apo ninyo. Tama yan pa siya mo, anak. Bata ka pa naman. Kaya mong buhayin ang mga apo ko. Tutulungan kita, anak. Patawarin niyo po ako, Itay. Naging mapusok ako.
Sa halip na mag-aral, inuna ko pa ang pakikipagtanan kay Arnel. Kaya siguro itong napala ako. Ay, naku, anak. Nariyan na yan eh. Wala na tayong magagawa. Sisihin man kita, hindi na maibabalik ang nangyari na. Tutulungan na lang kitang makabangon. Maraming salamat po, Itay. Ay, sa akin na yan at ako na ang kakarga dyan kay Junior. Kunin mo na iba yung gamit. Ito po. Ilang araw na po siya may lagnat, Itay. Ano? Pinaiinom mo ba ng gamot? Opo, pero bumabalik pa rin ang lagnat niya. Abay, saan hindi lalamunan siya sa doktor? Hindi ko po nagawa kasi wala po akong pera. Ganon din si Nanay Sonia. Bakit? Ang daming pantal ng apo ko. Po? Hindi ko po alam. Hindi ko po napansin niya Napakainit niya. Ay, Diyos ko. Madali ka. Dalhin natin sa ospital si Junior. Sandali! Ano ba naman, Mac? Kung makakato ka, kala mo emergency. Arnel. Alam mo bang iniistorbo mo kami ni Santi? Pare, pasensya na. Pero kailangan malaman mo kaagad itong babalita ko. Ano ba yun? Pare, Pag hindi importante, gugulpahin kita. yung Junior mo, pre, patay na. Ha? Masamang biro yan, Mac. Baka ikaw ang mapatay ko. Hindi ako nagbibiro. Sabi ni Aling Sonia na dengue raw ang anak mo at hindi na nailigtas ng mga doktor. Hindi. Ang anak ko. Oo. Julia! Patay na nga ang anak ko. Ang anak ko. Anong ginagawa mo dito? Doon ka na lang magbabad sa kama ng babae mo! Yoli. Lumayas ka! Yoli, Lumayas patawarin mo ka! ako. Gusto ko makasama ang anak natin kahit sa huling sandali. Ikaw ang may kasalanan kaya namatay ang anak natin! Dahil irresponsable ka, wala kang pinahalagahan kundi ang hilig ng katawan mo! Patawad, Yoli. Lumayas ka na dito! Hindi kailangan ng anak mo mga luha mo! Pakiusap. Huwag mo akong paalisin. Lumayas ka! Lumayas ka, sabi! Maililibing namin si Junior na wala ka! Nakaalis ng lahat na nakipaglibing kay Junior. Pati na si Nayoli. Lalapit na ako sa puntod niya. Junior, anak. Alam kong malaki ang kasalanan ko sa iyo. Naging irresponsable ako. Hindi ako naging mabuting ama. Patawad, anak ko. Alam ko, hindi mo na ako maririnig. Pero hindi ko matiis. Sumbat ng budhi ko. Patawad, Junior. Patawad, anak ko. Uy, Arnel, pre. Ilang buwan din tayong hindi nagkita. Nagtatrabaho na kasi ako sa isang fast food. Ganun ba? Kaya pala iba ng bis at itsura mo ngayon Ay, kinukumusta ka nga pala ni Santi. Nagbagong buhay na ako, Makmak. Ano? Ayoko nang balikan pa ang mga dati kong bisyo. Talaga lang Kaya nga, nagtatrabaho na ako at nag-iipon. Bala ko nga magnegosyo Uy, ano naman ang ininegosyo mo? Magtitinda ako ng lechong manok. Sarili kong timpla. Magsisikap ako para kumita ng gusto at makaipon. At saka ako kukunin ng pamilya ko. Ikaw, Tol. Bagong buhay ka na rin. Huwag mong hintayin mangyari sa anak mo ang nangyari sa anak ko.
Binili niyo po ang mga groceries na to? Dami ah. Hindi, anak. Dala yan ng asawa mo. Ah? Arnel? Ako nga, Yoli. Pinatuloy ko sa anak para makapag-usap kayo ng maayos. Naparito ko para humingi muli ng tawad sa'yo. At kung papayag ka, kukunin ko na kayo ng panganay natin. Ayoko nang masaktan muli, Arnel. Baka hindi ko na makaya. Nagbago na ako, Yoli. May maliit na nga akong negosyo eh. At kumikita na rin ng maayos. Yoli, sana bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Buuin natin muli ang ating pamilya. Sa awa ng Diyos, napatawad din ako ni Yoli at muling nabuo ang aming pamilya. Ngunit isang bagong pamilya na dahil ganap ko nang itinakwil ang pagkamapusok at pagkairesponsable. Sana po'y kinapulutan ninyo ng aral ang aking inilahad. Ako si Arnel, isang batang ama, at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Lionel Benjamin, Phil Cruz, Rosana Villegas, at Angelo Alcantara sa papel na Arnel. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia, sa musika ni Boboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.